Abangan natin yan at baka may makuha tayong bagong kaalaman. Hanggang dito muna at salamat sa panonood hanggang sa bahaging ito ng video. Happy holidays sa inyong lahat. Maging smart buyer tayo ng relo at maging wise spender sa pangkalahatan. Welcome back dito sa ating channel at syempre bagong taon, bagong episode din. Andito tayo ngayon sa part 2 ng exploration natin sa Farmers Cubao na nasasakupan ni Mayor Joy Belmonte. Marami pa tayong hindi nabibisita sa part 1 nitong video natin eh. Pero unahin natin itong masasabi kong may mga pinakamurang bentahan talaga ng relo dito sa Farmers Cubao. Ang pangalan ng store na ito ay On Stage. Isipin nyo ang mga relo nila dito ranges from 1,500. Meron na kayong magandang couple watch niyan. It's either yung partner nyo o kung may kakambal kayo. Tapos, for as low as 100 pesos, may pwede na kayong maipangregalo sa mga inaanak nyo, pamangkin, sa mga mahal nyo sa buhay, o kaya maski sa kaaway kung kailangan nyo ng pang peace offering. Naku, punong-puno na ng stress at galit ang mundong ito. Mas maiging mag-ipon na lang tayo ng kaibigan at pag-ibig kaysa mag-ipon tayo ng kaaway at sama ng loob. Total, bagong taon naman magbagong buhay ka na din. Anyway, bukod dyan sa mga paninda nilang relo marami din sila ditong mga attractive wall clocks for sale. At ang pinakamaganda sa store na to ay meron din silang repair and maintenance booth kung kailangan ng service ng relo nyo. Hanapin nyo lang itong On Stage. Nasa bandang second floor or third floor lang ito sa pagkakaalala ko. Isunod naman natin itong masasabi kong isa sa pinaka-successful watch stores dito sa Farmers Plaza. Sa paniwala ko dahil yan sa isa sila sa may pinakamalaking catalog ng entry-level watches, pati na din sa mga enthusiasts at mga kolektor. Hindi lang yan they also sell replacement straps. Meron ding alarm clocks, merong wall clocks, at majority ng mga relo nila dito are made in Japan. Syempre, Japan movements ang internal niyan na kilalang magandang reputasyon katulad ng Miyota ng Citizen at NH at 7S series ng Seiko. That equates to both reliability and affordability. Kung may budget kayo, watches they offer here ranges from 60,000 pesos para sa mga high-ends like Seiko Prospex, Seiko Presage, and Orient Star. Definitely, mas mababa ng up to 15% off yung price nila dito compare sa mga more commercialized stores. At syempre, down to as low as 500 pesos, meron pa din silang available na mga fashion watch with Japanese quartz movement. Marami pa dito available na mga recent models ng Seiko 5. Yung bang mga 2024 releases, tsaka mga early 2025. Bukod sa mababang SRP nila at sa service repair na meron sila, gusto ko din banggitin kung gaano kaaya-aya yung customer service nila dito. Napakabait ng kanilang mga staff. Kung mapapansin nyo, mababa talaga ang presyo ng mga relo dito sa Farmers Plaza kumpara sa ibang commercial at marketplaces. Dahil yan sa una, mas mababa ang operational expenses dito. Pangalawa, some of watches here are assembled by third-party production facilities sa labas ng mga brands na ito. Pangatlo, most watches here directly came from Japan or other markets, bypassing official distributors which cuts costs. Syempre, marami pang iba't ibang dahilan bakit mas mababa ang retail price dito. Pero ang punto, isang lugar na ito sa pinakamababang mabibilhan nyo ng mga Japan watch brands. Lalo na dito sa isang Japanese watch brands na gustong gusto ko bukod sa Quo, itong Orient Star. Kinumpara ko yung presyo ng mga relo dito na nagre-range ng 60,000 pesos sa mall. Dito, nasa 48,000 pesos lang. At pwede pa kayong mambarat. Naku, napakabait ng staff dito.
lalo pag nandito yung boss nila. Dahil dyan, syempre wag na natin palagpasin yung pagkakataon na magtingin ng mga pwede nating ipangregalo, pwedeng ipaninda, at syempre mga pwedeng pang giveaways sa mga mapapalad nating subscribers. Sayang yung mga promos at discounts na in-offer nila dito eh. Total may kaunti naman tayong budget, mga 500 pesos, diba? Kesa naman bumili tayo ng mamahaling relo, tapos tayo lang yung masaya, diba? Mas maganda, magpasaya din tayo ng ibang tao. Pag bumisita kayo sa store na to, maaaring mapansin nyo na come and go ang tao. Dinadayo kasi sila dito dahil kilalang time-lapse na mura ang paninda nilang relo at magilaw ang mga staff. Sir, pwede ba magtanong? Anong brand yung pinaka-prone sa repair sa experience niyo? Yung madalas na anong brand yung lagi nagpapagawa sa inyo? Malaki lang ang malaki lang ang top Seiko, may mga ganun talaga. Depende naman sa magamit. Kasi yung iba hindi ang gamitin. Siyempre pag automatic, tapos pampupokpok mo, naglagi na. Talagang, Sa bump. diba, talagang masisira. Pero nga, binalik sa amin, bedridden pala, hindi raw maanda. Ano? Ang gawin? Diba? Sa paggamit talaga. Diba, may idea na tayo kung ano yung mga siraing relo o kung ano man yung nagiging posibleng dahilan bakit nasisira yung mga relo. Diba? Ganyan ka-hospitable at friendly yung vibe ng store nila. Siyempre, alam nyo na, they deserve some love sa mga watch enthusiasts na kagaya natin. At siyempre, pati na din sa mga nag-iisip na magregalo ng relo na hindi naman mamahalin. Hindi naman dapat ako bibili ng relo eh, pero malaking impluwensya talaga kung paano tayo tratuhin ng mga staff ng isang store. Kasi 'di ba, the one who treated us the best deserves our hard-earned money. Dahil dyan, maraming salamat dito sa mga staff ng Time-Lapse. Siyempre, maraming salamat din dun sa mga watch store na nabisita natin, nagpa-unlock sa atin mag-feature ng kanilang stores. Isa din ng establishments na ito ang may pinakamaraming available repair services dito sa Metro Manila. Kaya makakapili kayo kung saan pinakamaiksi ang pila kung kailangan ng service ng relo nyo. Hanggang dito muna ang episode natin na ito dito sa Farmers Plaza sa Cubao. Sana kahit papano may nakuha kayong idea sa susunod na pagbili ng relo. Sana man kayang magandang bisitahin sa susunod. Sa mga future episodes natin, subukan natin sa labas ng bansa at sa labas ng planeta. Hindi, biro lang. Ngayong 2026, syempre bagong taon. Marami din tayong bagong concept at bagong paparating na episode sa channel na ito. Ang hiling at dalangin ko lang sana, samahan niyo ang channel na ito na makatuwid muli ng isang buong taon. Pero syempre ang pinakamahalaga, sana lahat kayo laging ligtas at nasa mabuting kalagayan. Salamat sa panonood hanggang sa bahaging ito ng video. God bless us all and keep watching.